Hola from Barcelona. Charot, dito yun. Pero favorite vlogger ko yun. Ate ko, day 4 na ng Dumaguete trip at mag-snorkeling kami dito at mag-dive. Kasama itong mga pawi ka ni Josie Mark Novo at Drew. Samahan niyo rin kaming kumain dito sa painitan sa Dumaguete. Huy, kung pupunta ka talaga dito sa Dumaguete, I highly suggest na pumunta kayo dito sa painitan. Dito lang din yan sa Dumaguete Public Market. Sikat daw tong painitan na to. O diba, sa VA girly, dala mo yung trabaho mo. At lahat ng turista na pumupunta sa Dumaguete, hindi nila pinapalampas to. At ate ko na underestimate ko siya. Na-expect ko simpleng kainan lang, pero sobrang daming tao. So, sobrang dami din na turista. Ito nga may iba pa parang kakababa lang ng aeroplano. Tapos dito sila dumiretso. Diyos ko, kahit sobrang sakit pa ng paa ko simula kahapon. Kasi nga diba yung Casaroro Falls namin. Dead ma. Talagang humanap kami ng upuan. At dito lang kami sa may gitna na rin nakahanap ng pwesto. Kala mo no, buhat. At in fairness, hindi siya yung crowded na magulo. Hindi din siya yung crowded na madumi. Enjoy mo talaga mag-breakfast dito. Bawat stall, parang pare-pareho lang din sila ng menu. At isa to sa mga in-order namin, yung parang pandesal na ham and egg. Tapos may cheese pala. Parang 35 pesos yan dalawa. Tapos itong pansit, parang pecho de pelig. Kasi walang lahok. Bilang na bilang yung repolyo. Pero ang sarap niyan. Masarap din daw dito yung kanilang sikwat. Pero ito, Barako Coffee yung in-order namin. At ito talaga yung dinayo namin. Ito yung napapanood ko sa vlog na painitan. Parang painitan daw yung tawag. Pero di ko alam na buong place pala yung painitan. At Puto Maya daw yan. So dito ba nanggaling yung gaya-gaya Puto Maya? Top siya with chocolate, peanut butter, tsaka condensed. At ate ko, in fairness, masarap siya. Sabi na matatanda, hindi siya gaanong matamis. Charot. Parang ito yung cereal ng Amerika. Ganon. Tapos ang galing, tamang-tama lang yung serving niya. Hindi gaya ng pansit canton na bitin ng isa pero sobrang dalawa. Ate ko, sabi ni Gio, 125 lang ang binayaran pero busog na kaming dalawa dyan ha. Meron din diyang kabog at budbud. Yung kabog, para siyang suman. At syempre, busog na ang mga seho. Pasaw na kami ngayon sa Dawin. Dawin? Hindi ko sure kung tama. Chares. Pupunta kami ngayon sa Apo Island kung saan dadaling kami nito mga recruiter namin. Recruiter yung mga kaibigan. Kasi nakarating na sila dyan. At buti na lang, nakahabol to sila Mama Clay. Pang surprise package si Kuya Joke. Kasi ito naman sila Leandro at saka si Julie. Ito naman si Nadine from QC, si Drew from Cavite, at si Nobu. Ang Japanese, hindi ko sasabihin na Japanese Spitz. Baka kasi magalit siya. Hindi na sa amin sumama si Miguel tsaka si Honey. Kasi may allergy si Miguel sa corals. Charot lang. Mabilis lang naman tong biyahe. Siguro mga 30 minutes to 45 minutes. Charos, di ko natanda. I-correct nyo nga ako kung tama. Basta mga ganun siya. Mabilis lang siya. Wala siyang isang oras. At ang ganda-ganda ng weather. The weather is inviting. Charot. Sobrang ganda nitong Apo Island. Para siyang half ng shell ng nakalubog sa tubig yung other half. Hindi nyo ma-imagine ito. Nilagay ko yung picture. At girl, ito na. Ang ganda-ganda ng dagat dito. Sobrang blue. Sobrang linis. Pero yung part na yan, di yan masyadong malinis. Hindi kasi mabato-bato siya. At sikat na diving spot daw talaga to dito. Nag-arkila lang kami ng fins. At dito sa store na inarkilahan namin, pwede kayong bumili ng t-shirt. Ito lang yung picture namin nung nag-lunch kami. Kasi busy nga alam mo na, sisid. Chares. Na yung picture namin bago umuwi. O diba, ang bilis lang ng facing. Pauwi na kaagad. Pero ito yung ibang video namin nung nag-dive kami at nag-snorkeling. Yun lang. So, grabe nakakapagod. Pero ang saya kasi tinuruan na kami ng mga kasama namin. We would like to thank our sponsors para sa intro namin ng dive na walang bayad. Thank you, Coach Drew, Coach Nadine, Coach Leandro, and Coach Nobu. Uy, pero nag-tip kami dun sa assistant nung nagda-dive kami. Kasi pagod na si Kuya. Nakakapagod pero masaya. Parang ang sarap-sarap mag-samgyup after. Pero parang dyan na rin sumama talaga yung pakiramdam ko ng bongga-mongga. Grabe, sobrang ganda dito sa Apo Island. Sobrang swerte namin kasi nung pauwi na kami. Pahapon na yan, kaya sobrang ganda ng dagat. Ganyan yung mga nakikita ko sa mga cartoons na kislap-kislap yung dagat. Tapos, dito na kami naligo. Meron sila dito maayos na comfort room, 10 piso lang naman. Tapos titinda na rin sila dyan ng plastic para doon sa basamon damit. So, ito yung comfort room nila. Meron silang 4 na banyo dyan. Tapos, may malinis naman tubig.
Tapos, ito yung Apo Island. Oh, bye-bye, Katibe. Pag uwi namin, syempre, ayan ang mga otoko. Kailangan na magtrabaho para may panggala pa next time. At sinamantala na ng mga kasama ko tong happy hour, buy one take one amaretto sour. Pero hindi ako nag-inom kasi syempre, may trabaho pa ako ng gabi. Tapos wala akong tulog, baka mag-feeling relax lang ako. Kaya nagpag-grab na lang kami ng kape. Tapos na-realize ko na hindi ko pala nalagyan ng sunblock yung ate ko. Criss-cross pa naman yung suot ko. Kaya ito, ayan, magdusa ka ate ko. Sobrang sakit ng likod ko. Yun lang. Best regards. Bye-bye.